Magandang hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DUST, naglabas po ng orange rainfall warning ang Pag-asa. At ayon po dito ay makakaranas talaga ng malalakas na pag-ulan ang Nueva Ecija, kaya naman hindi po may iwasan ang pagkakaroon ng baha. Yellow rainfall warning naman ang nakataas sa Metro Manila, Bataan, Pampanga, Bulacan at Zambales. Ganun din sa may Cavite, Tarlac, Batangas at maging sa General Nacar, Quezon. Ngayong hapon, makakasama po natin si Pag-asa weather forecaster Edsar Aurelio para bigyan tayo ng update kaugnayan sa Bagyong Nona. Magandang hapon, Mr. Aurelio. At bilang unang katanungan, ano na po ba ang pinakahuling balita dito kay Bagyong Nona at saan-saan na po nakataas ang public storm warning signals? Magandang hapon po sa inyo lahat at narito po ang ating update sa Bagyong Nona. Kaninang alas 11 ng umaga, yung mata ng Bagyong Nona ay nasa layong 90 kilometers west ng Ternate, Cavite. At ito'y bagyang lumalayo sa kalupaan at ang lakas ng hangin ng bagyong ito ay bahagyang humina. Naging 120 kilometers per hour yung lakas ng hangin malapit sa gitna o mata ng Bagyong Nona. Samantalang yung gustiness ay umaabot sa 150 kilometers per hour. Inaasahan pa rin natin kikilos sa west-northwest pero mabagal ang kanyang pagkilos, nasa 7 kilometers per hour. Nakataas po ngayon ang public storm warning signal number 2. Ito yung makakaranas po ng masungit na panahon at may posibilidad ng storm surge. Ito yung biglaang malalaking alon dulot ng Bagyong Nona. Ang mga lugar na ito ay Bataan, Southern Zambales, Cavite, Batangas at Lubang Islands. Samantalang public storm warning signal number 1 naman, ito yung makakaranas ng pag-ulan at pagbukso ng hangin. Ang mga lugar nito ay Metro Manila, nalabing bahagi ng Zambales, Pampanga, Bulacan, Tarlac, Rizal, Laguna, Northern Occidental Mindoro at Northern Oriental Mindoro. At Mr. Aurelio, makailang beses ba itong naglandfall? Ito nga si Bagyong Nona dahil kaninang madaling araw, naglandfall na naman ito sa may bahagi po ng Lubang Island. Tama, at naging pang-anin na po na landfall itong si Bagyong Nona. At ito po ay nasa, kanina pong alauna ng madaling araw, ay itong mata ng Bagyong Nona ay tumama sa Lubang Islands. Kaya sa kabuuan, naka-anin na pong landfall itong si Bagyong Nona. Sa ngayon nga ay nasa may West Philippine Sea na to, so kailan ba ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility? Opo, yung mata ng Bagyong si Nona ay nasa West Philippine Sea. At inaasahan po natin na ito'y bahagyang lalayo sa ating bansa, yun yung makikita. At ito'y kikilos pa southward patungo paglabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung kailan gaganda ang panahon, tulad dito sa Metro Manila, maaaring mag-upisa po yan bukas ng umaga o bukas ng hapon. So bukod po dito kay Bagyong Nona, panibagong bagyo naman ang nasa labas po ng ating Area of Responsibility. Ito nga po ay yung Tropical Depression. Ano po ba ang pinakahuling balita naman natin kaugnay dito? Opo, may panibagong bagyo nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yun at napakalayo po niya sa ating bansa. Kasalukuyan nasa layong 1,180 kilometers east ng Mindanao. At inyong makikita na napakalayo po niya sa ating bansa. At inaasahan po natin, nakikita nyo malapit ito sa power line at maaari pong mayang hapon ay papasok ito at tatawagin po natin siyang Onyok. So yan po, mataas yan siyansa na pumasok yan sa ating Area of Responsibility. So ibig sabihin, may mga lugar na naman dito sa bansa ang makakaranas ng epekto nito. Saan-saang area po ba ito at posible bang maranasan din ito sa Metro Manila? Opo, ating makikita, yung mga kaulapan, dalhan ng bagyong si magiging Onyok, ay inaasahan po natin kikilos pakanluran at ito'y tatama sa eastern section ng Mindanao, lalo po ang Caraga at Davao region. Dahil po yan sa high pressure area dito, nasa north ng bagyong tropical depression na tatawagin po natin siyang Onyok. Kaya po, itong bagyong nito ay inaasahan po natin kikilos pakanluran palapit sa Mindanao. So yan sa mga residente sa Mindanao, dapat patuloy talaga yung pagbabantay natin, lalo na sa lagi ng panahon dahil meron panibagong bagyong papasok po sa ating Area of Responsibility mamayang hapon. Maraming salamat, Mr. Aurelio.
Yan muna ang latest mula sa Pag-asa DUST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco. Magandang hapon sa inyo lahat.